Po, magbe-Bible study po ulit kami ng episode 5. Say hi, Mama. Hello. Mata, let's go. Start po tayo. Po sa sana po i-bless niyo po kami sa Bible study po. Praise you, Lord. Tapos sana po maayos po yung pag-Bible study po namin. Tapos sana po yung masasabi po namin sa Word of God. Tapos thank you po sa episode 4, sa episode 4, 3, 2, and 1 na nag-bless po yung binibless niya po kami. Tapos po sana po mag-Bible study po kami hanggang episode 50. Mag-episode 50 na po. 9 years old na po ako. So, sana po yung pag-Bible study po namin. Sana po magkaroon po kami ng blessing sa pag-Bible study po. So, in Jesus' name, Amen. Good evening po sa lahat. Maraming salamat po sa pag-inig ng salita ng Diyos. So, last time po, napag-usapan po natin yung Word of God from the title, God is the Answer, no? So, ngayon naman po, since si God ang answer, now is the time naman po para mag-give back tayo, no? Sabi nga po sa salita ng Diyos, dahil ang Diyos ang sagot sa lahat ng mga tanong natin, sa lahat ng mga iniisip natin. Ngayon naman po, gusto ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya, no? Dahil siya ngayon sagot, kailangan po natin lumapit sa Kanya. Sabi nga po dito sa salita ng Diyos, come now, lumapit ka, come now and let us reason. Ako po may sasabi Wait po. lang, tapusin ko muna na. Okay po. Let us reason together, said the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. So kung dati po ay makasalanan tayo, may reason si God kung bakit niya tayo hindi binibitawan dahil meron siyang reason, merong magandang plano sa atin ng Panginoon. Sabi niya, from the sin, babaguhin na tayo, may gagawin siyang panibago sa buhay natin. Mula sa kasalanan, tayo ay gagawin niyang malinis na parang snow, no? Gagawin niya tayo napakalinis na parang snow, at lahat po ng mga maling mga ginawa natin ay kayang-kaya niyang i-transform sa panibagong ikaw, no? Panibagong pagkatao mo. Ganon po tayo kamahal ng Diyos sa Isaiah 1 verse 18. Kaya wag po tayong manghinawa, wag po tayong mahiya na lumapit sa Panginoon, kasi nga po sabi niya lahat ng kasalanan na meron tayo ay kaya niyang gawing malinis. Yun po ang salita ng Diyos. Next, ano naman masasabi mo, Benjamin? So, masasabi ko po sa Word of God, yung lesson po ba na, di ba yung lesson po natin ay God is the answer. Tapos, yung mga gusto mo, yung mga nag-bless sa'yo, na mag-bless sa'yo, na lumaki ka, kung ano yung gusto mo na nag-bless sa'yo, or mag-help ka ng pray. Tapos, si God ay answer doon. Katulad po ng lesson po natin, God invitation to you. Kaya, siya yung answer kasi si God in-invitation ka. Kasi gusto ko niya makakuha ng mga bagong stuff na magiging mag-bless sa'yo. Katulad po si Raya, nakaka-learn na po siya kasi po God is the answer. It's because if you believe
you can achieve. Kasi po pag nagbibilang ka po kay God, pwede ka po maka-achieve kung ano yung gusto mo. Ayan po yung masasabi ko sa Word of God. Ayun, praise God, no? Tama po yun. Kapag naniniwala po tayo na may Diyos tayong kasama, magkakaroon po tayo ng achievements or marami tayong matatanggap na blessings. Kasi po, mula sa Kanya. kasi po sa, ano po, dito po sa Isaiah 1 verse 8, sa God invitation you. Ano po yan? Invites you. Ini-invite ka niya kasi po, gusto ka niya po i-choose you. Kasi po, choose niyo po yung lahat ng people, hindi lang po na isang people. Kasi po, pag isang people lang po yung chosen one, lahat po ng mga tao ay magiging weak. Kaya yung isang chosen one lang ay masusurvive. Kaya if you believe in God, you can achieve. You can achieve, you will survive, and mararamdaman mo yung love mula sa Panginoon, mararamdaman mo yung joy, no? Yung inner joy, yung malalim na kaligayahan mula sa Panginoon. Kasi po, iba po yung binibigay na happiness, na joy na galing sa tao. Iba po yung binibigay naman na happiness na galing kay God. Kasi po yun yung power ng Holy Spirit. Kaya naman, glory to God, dahil yung Holy Spirit na kasama natin ngayon ay nagbibigay sa atin ng tunay na kagalakan. Kaya yun po, maraming salamat po sa pakikinig. Aawit po tayo muli. Ako po, wait lang. Masasabi pa po ako sa more of God. Kasi po yung lesson po natin, God invites you. Yung ibig sabihin po nun, ini-invite ka niya po sa heaven pag namamatay ka na po. Katulad po ni Papa, in-invite na po siya sa heaven. It's because si Papa, nagbibilieve siya kay God. Kaya nakaka-achieve siya sa heaven. Pero pag hindi ka naman believe siya, mag-a-achieve ka sa hell. Pag hindi ka nag-believe kay God, edi makaka-achieve ka sa hell. Kailangan mag-believe ka kay God kasi siya po yung gumawa sa inyo. Hindi po si devil yung gumawa sa inyo. Siya pa yung pinaka sa ilang. So yun po, palakpakan natin si Lord. Thank you God. So let us sing. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in the truth. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na praise, papuri at pagsamba, Lord God. Napakabuti mo, napakadakila mo sa amin, Lord God. This all to pray in Jesus' name. Amen. I love you with the love of the Lord. Tapos po may isa pa lang po ako sa masasabi ko sa Word of God. Ano po, dapat
wag mo iisipin na wag mo iisipin na may magko-compare kay God. Kasi walang nagko-compare kay God. Kasi siya lang yung God dito po sa earth. Kasi po siya lang po yung gumawa ng planets. Tapos po yung mga ginawa niya pong pagkain. Tapos po katulad po ni Adam and Eve. Napunag pa sila sa earth na paalis sila sa earth kasi po kinain nila po yung the fruit of knowledge.